Magandang umaga po ang aking ipinapaabot sa bawat isa at sa lahat ng patuloy po nating nakikinig sa atin pong morning mana. Salamat sa Panginoon sapagkat araw-araw binibigyan tayo ng sariwang pagpapala. Mga pabalitang tunay nga naman na nagpapalakas, nagpapasigla ng atin pong spirito, ng ating kaluluwa, dahilan sa mga maraming mga sariwang mga pangako at patotoo ang langit para lamang ang atin pong buhay ay maging kaaya-aya, kapaki-pakinabang at patuloy nating maranasan ang tunay na ligaya ng buhay. Ngayon po umaga ay nais ko hong magbigay sa inyo ng kaunting pahiwatig. Na ang pahiwatig na ito ay sa loob po ng mahigit 4 na buwan na kung saan tayo ay under quarantine, araw-araw ay meron po tayong ginagawang morning mana, including Saturday and Sunday. Subalit, ngayon po mga kapatid, ay nais ko pong humingi ng paumanhin na marahil ay atin na pong aalisin yung araw ng Sabado at Linggo. Magpapasimula na lamang tayo ng araw ng Lunes hanggat araw ng Friday, sapagkat ang Sabado po at Sunday ay amin pong ginugugol naman yan sa mga distrito. Kami po ay madalas na lumalabas every weekend, dumadalaw sa iba't ibang lugar, distrito po ng lalawigan ng Palawan. Salamat sa Diyos sapagkat medyo maalwan na ho ang aming lugar dito sa probinsya ng Palawan. Kami ay nakakapaglakbay na ng malayo, naabot na ho namin maging ang dulo ng Palawan. Bagaman may mga proseso na amin pong sinusundan, pero hindi po ganong kasing higpit katulad ng dati. Umaalis kami ng Thursday, madalas, o di kaya Friday, bumabalik po kami ng Sunday na ng hapon. Magiging mahirap na po sa inyong lingkod na ang araw po ng Sabado at Linggo ay masundan pa ho ng atin pong morning mana. Kaya nga paumanhin mga minamahal ko mga kapatid at mga kaibigan, gagawin na lamang po natin ng Monday to Friday. Sana po ay naunawaan po ninyo kami. Ang amin po mga kapatiran dito sa lalawigan ng Palawan, katulad din po ninyo. Kung gaano kayo kasabik na nag-aantabay sa atin pong morning mana araw-araw, ang amin pong mga kapatiran din sa lugar na ito, ay ganun din po ang kanilang kasabikan. Ano ho? Hindi po lahat ng lugar sa Palawan ay inaabutan ng atin pong live streaming, kaya nga napapanahon na mga kapatid na kami naman ay dadalaw sa kanila. Miss na po namin ang aming mga kapatiran dito ho sa lalawigan ng Palawan, kaya nga amin pong ipinagpasya na ang araw po ng Sabado at Linggo ay wala na po tayong morning mana. Makikiusap po ako sa inyo mga kapatid, patuloy po ninyo kaming ipanalangin. Ano ho? Sa aming paggampan ng aming tungkulin dito sa lalawigan ng Palawan, na amin pong maakay at madala ang iglesia sa isang malapit na ugnayan sa atin pong banal na Diyos. Kaya nga't maraming salamat. At sa unang linggo ng buwan ng Setyembre, ang inyo pong lingkod ay magkakaroon ng evangelistic crusade. Kami po ay pinapayagan na para mangaral. Subalit amin pong i-observe pa rin yung mga health protocols. Kaya nga't yung date pong yun ay nakalaan para sa akin pong crusade. Ipanalangin po ninyo ako mga kapatid. Marami ho ang mga kaluluwa na naghihintay. Ang sabi sa amin ay handa na po sila, pastor, na makinig at handa na rin po silang ipasakop ang kanilang sarili sa Panginoon. Kaya nga sa panahon katulad ng ganito, pandemic o di kaya crisis, you see how the Holy Spirit is working in the hearts of these people. Hindi po natin sila naaabot, but subalit ang banal na Espiritu ang siyang nag-aabot sa kanila. Yung hindi natin kaya, inaabot ng banal na Espiritu, inuudyukan para lamang masumpungan sila at madala sa isang pangangaral na kung saan kanilang maintindihan ang kapangyarihan ng Panginoon at tanggapin nila ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Bago tayo dumako sa atin pong pag-aaral, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po.
Napakabuti ninyo sapagkat patuloy po ninyong pinapanagana ang inyong biyaya sa amin pong ginagawang morning mana araw-araw for the last more than 4 months. Panginoon, salamat po sa mga biyayang aming tinatanggap sa inyo araw-araw. Kaya nga't ngayon pong umaga muli po naming inihiling ang inyong banal na pakikisama. Tulungan po ninyo kaming maunawaan namin ang lahat ng amin pong mapapakinggan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon mga kapatid ay atin pong tinalakay ang isang lalaki sa Bagong Tipan. Yan ay walang iba kundi si Stephen, the witnessing deacon. Isang diakono na sumasaksi nung kanyang kapanahunan. Isang diakono na pinili, napuspos ng pananampalataya at ng banal na espiritu. Nakita po natin mga kapatid ang kanyang paninindigan sa kabila ng persecution o di kaya pag-uusig na pinagdaanan ng church maging ang bawat isa na sumusunod sa ating Panginoon nung unang panahon. Nakita ho natin kung gaano ka-dynamic, gaano kasigla at buhay ang patotoo ni Stephen kahapon na atin pong narinig. Ang dahilan kung bakit ay sapagkat una, he had a full confidence in the Word of God. Meron siyang lubos na pagtitiwala at paninindigan sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Pangalawa, na atin pong napag-alaman kahapon kung bakit ganun katibay at katatag ang pagiging saksi ni Stephen because his life was fully committed to the Lord, his Savior. At ang ikatlo, mga kapatid, he felt the compassion for the lost. Kanyang naramdaman ang pagmamalasakit sa kanila na waglit, sa kanila na malayo o di kaya hindi nakakakilala sa atin pong Panginoon. Yun po ang pinanggagalingan ng lakas, tibay, tatag at kapangyarihan ni Stephen kung bakit tumatayo siyang matatag. Simply because of the Word of God, of his life, daily surrendering to his Savior at ang kanyang pagiging mapagmalasakit, maawain at mahabagin bilang isang saksi. Ito ho ang mga kwalidad na dapat ay makita sa isang saksi katulad niyo at katulad ko na tinawag ng Panginoon sa katotohanan. Ngayon naman pong umaga ay atin pong isusunod ang ikalawang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Peter. The man who widened his witness. Ang isang lalaki na pinalawak ang kanyang pagsaksi. Atin pong matutunghayan yan sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 10. Bago tayo magpatuloy ay nais kong bigyan kayo ng background mga kapatid. Si Cornelius ay isang kawal na meron pong mataas na tungkulin. Na meron siyang mga tao under him. Na ang sabi po dito ay siya ay isang centurion at meron po siyang mga magagandang mga kwalidad sa kanyang buhay. Sa talatang 2 ng Kapitulo 10 ng Mga Gawa, ang sabi po ng talata, he and all his family were devout, God-fearing, he gave generously to those in need and prayed to God regularly. So narito ho ang kalidad ng buhay ni Cornelius. Una, siya kasama ang kanyang pamilya ay mga devoted na mga mananampalataya. Sila ay mga taong may pagkatakot sa Diyos. Siya ay taong mapanalanginin at siya ang taong merong puso, merong kamay para lamang iunat at tulungan ang mga taong nangangailangan. Lalong-lalo na ang mga taong may hirap. Narito si Cornelius, isang sincere, tapat, naghahanap, subalit siya po ay waglit. Narito ang isang Panginoon na naghahanap, kanyang iniligtas ang isang makasalanan na naghahanap katulad po ni Cornelius. Narito ang langit,
narito ang mga anghel na sinugo ng langit para sabihin kay Cornelius na magpadala siya ng mga lalaki na pumunta roon sa Joppa at hanapin sino ho? Walang iba kundi si Pedro. Subalit, meron pong problema, mga kapatid. Why of all people, bakit ang anghel ay nagsabi kay Cornelius to go to Joppa and look for the man named what? Peter. Meron pong problema, mga kapatid. Ano yung problema, Pastor Malabad? Hindi po iniisip ni Pedro na ang kaligtasan ay para din sa mga hentil, na ang kaligtasan ay bukas doon sa mga taong hindi po Hudyo. Kaya nga't atin pong masusumpungan, mga kapatid, sa patuloy na atin pong pag-aaral. Ang pagsaksi ni Pedro at ang pagsaksi natin, mga kapatid, ay kinakailangan lumawak ang atin pong teritoryo. Lumawak ang atin pong influensya. Hindi lamang na tayo ay confined sa kung saan tayo naroroon, kung hindi, wherever we go, whatever we do, take note of this, and this is very important, na ikaw at ako ay mga saksi ng atin pong Panginoon. Yan ang dapat po nating isipin at ilagay sa ating puso. Yan ang dapat po nating pakaingatan, mga minamahal ko, mga kapatid. Dahil kapag hindi nakita sa atin ang likas ng Diyos na tumawag para tayo ay maging saksi, ay hindi natin nare-represent ng totoo at tunay ang Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Sa ngayon po sa talatang 9 hanggang 18 ng Kapitulo 10 ng Aklat ng mga Gawa, narito ang Diyos, inihanda niya si Pedro para lamang mapalawak ang ang kanyang pagsaksi. Tingnan nga ho natin ang karanasan ni Pedro, mga kapatid. Hindi lingid sa inyong kaalaman na si Pedro ay isang matagumpay na na mangangaral, isang matagumpay na saksi, isang matagumpay na leader na kinakasangkapan ng Panginoon. Sa Pentecost, nangaral siya at nagbunga ng 3,000 mga kaluluwa. Doon sa templo, siya ay nanalangin sa isang taong pilay na na gumaling. Sa kanyang ikalawang pangangaral, ang sabi po diyan ay 5,000 ang naidagdag sa atin pong iglesia. Purihin ang Panginoon. These are all the workings of the Holy Spirit, both in the life of Peter as well as to those who want, na mga taong gustong maligtas, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga, sa Kapitulo 10 ay atin pong makikita, mga kapatid, na si Pedro ay binigyan ng isang pangitain. Pangitain para lamang palawakin ang kanyang pagsaksi, para lamang buksan ang kanyang isipan, ang kanyang puso, na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa kanila, hindi lamang para sa mga Hudyo, kung hindi ang sabi po ng pangitain ito ay para sa lahat ng mga tao, kasama ang mga hintil o di kaya yung mga hindi Hudyo. Kinakailangan niyang malaman at makita, mga kapatid, out of this vision na ang Ebanghelyo ay para sa para sa lahat ng tao. Anuman ang iyong kulay, anuman ang iyong kultura, anuman ang iyong background, anuman ang iyong pinanggalingan, mga minamahal kong mga kapatid, ang Ebanghelyo ay para sa lahat ng tao. Ang sabi nga po ng aklat ng John chapter 3, verse 16, For God so loved the world. Hindi naman sinabing for God so loved only the Jews. Ang Diyos, ang sabi, ang kanyang pagmamahal ay para sa buong sanlibutan. It's not only confined in one place. It's not only confined in one culture or language. It's for everybody, my dear friends, the gospel of God. Ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng atin pong Panginoon. Kinakailangan niyang alisin ang anumang limitasyon na kanyang
pagsaksi, mga kapatid, na dati-rati ay nakafocus lamang siya sa mga Hudyo, sa iglesia na pinili ng Panginoon. But this time, the Holy Spirit told Peter na buksan mo ang iyong isipan, ang iyong puso, buksan mo ang iyong pagtanggap sapagkat ang Ebanghelyo ay para sa lahat ng tao. Meron bang mahadlang sa iyo, kaibigan, sa iyo, kapatid, kung bakit hindi tayo makapagsaksi? Yun bang biyaya ng Panginoon ay meron pong kinikilingan, merong pinipili, kaya hindi tayo naging malakas at mabisang kasangkapan o di kaya saksi ng Panginoon. Ito ang itinuro ng Panginoon kay Pedro, mga kapatid. Inihanda ang kanyang sarili, nangangaral, nakita niya ang maraming mga kaluluwang tumanggap sa Panginoon. Inihanda siya ng langit at binuksan din ng langit ang kanyang puso. Tingnan ho natin ang patuloy na pangyayari sa buhay ni Pedro bilang saksi na pinalawak ng Diyos ang kanyang teritoryo ng pagsaksi. Pangalawa, hindi lamang inihanda ng Panginoon si Pedro na mapalawak ang kanyang pagsaksi, binigyan din siya ng Diyos ng dahilan upang maunawaan niya kung bakit lumawak ang kanyang pagsaksi. Verses 9 to 33. Same book, chapter 10 of the book of Acts. Binigyan siya ng banal na Espiritu ng gabay patungkol sa mga taong pinadala ni Cornelius sa Joppa, na ang mga taong ito ay mga prospects. Ang sabi po ng talata, kung inyo pong babasahin, narito ang 3 lalaki na nag-ahanap sa iyo. Alam po ninyo, ang matagumpay na pagsaksi, mga kapatid, ay nagpapasimula sa pananampalataya. Do you have that kind of faith? Hindi tayo makakatugon, mga kapatid, sa anumang panawagan ng Panginoon unless na ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Panginoon ay gayon na lamang, mga minamahal kong mga kapatid. Si Isaiah, tumugon sa Panginoon. Meron siyang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, personal niyang nakita ang Panginoon while he was in the temple praying. He met the Lord in person, my dear friends. Kaya nga sa pakikipag-ugnay ng Panginoon kay Isaiah at kay Isaiah sa Panginoon, nakilala ni Isaiah ang kanyang sarili na marami siyang pagkukulang, na siya ay mahina, subalit ang kanyang pakikipagtagpo sa Panginoon ang nag-alis ng balakid ng hadlang upang hindi siya makalabas, upang hindi siya makapagsaksi. Kaya nga't bandang huli ang sabi ng Panginoon, sino ang aking susuguin? Hindi na nagturo si Isaiah, mga kapatid. Ang sabi ni Isaiah, here I am, Lord, send me. Sabi ng Espiritu kay Peter, go with them. Huwag mong pagdudahan sila. Kaya nga't narito mga kapatid, si Pedro kanyang natutunan patungkol sa gawain ng Panginoon sa buhay ni Cornelius. Kanyang nasumpungan ang alin? Ang tunay na karakter o di kaya ng likas ni Cornelius. Isang lalaki na kinilos ng banal na Espiritu. Siya kasama ang miyembro ng kanyang pamilya. Siya kasama ang kanyang mga kawal. Siya kasama ang kanyang mga kaibigan, mga kapatid. Kinilos na, inihanda na ng banal na Espiritu. Kailangan na lamang ng isang Peter, kailangan na lamang po ng isang ikaw at ako sa loob ng iglesia na lumabas, humayo, tumugon sa panawagan sapagkat hinugna ang mga kaluluwang yaan para lamang sila ay anihin at dalhin sa paanan ng atin pong Panginoon. Siya ay sinabihan na ng Diyos na ito ang
klase ng tao na kanyang kakatagpuin na walang iba kundi si Cornelius. Kaya nga't siya, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kawal ay naghihintay sa kanya. Dito nakita ni Pedro, mga kapatid, na nadaragdagan, lumalawak ang kanyang pagsaksi. Naintindihan po ba ni Pedro? Opo. Naintindihan mo ba, kapatid? Naintindihan mo ba, kaibigan? Ang pagtugon ni Pedro, ang pagtugon niya ay dapat maging pagtugon din ng bawat isang tumanggap sa Panginoon. Pagtugon din ng bawat kaanib ng iglesia upang ang mga kaluluwang ito na naghihintay ay madala sa paanan ng atin pong Panginoon. Kaya nga si Pedro, si Cornelius, mga kapatid, ay naging naging receptive sa mensahe ni Pedro, mga kapatid. Kaya nga't nung kanyang nakita, agad siyang lumuhod sa harapan ni Pedro na may paggalang. Alam po ninyo, kapag ang diwa ni Pedro, kapag ang kanyang espiritu ay makita rin sa bawat kaanib ng iglesia, kahit saan man tayo pumunta, mga kapatid, ang paggalang ng tao ay gayon na lamang sa atin. Dahil ang mga tao, kapag nakikita nila ang mga anak ng Diyos na merong katulad ng espiritu ni Pedro, ay kanyang kinakasangkapan upang ang mga taong ito ay magbigay galang din naman sa kanila. Narito nagpanagpo si Pedro at si Cornelius, mga kapatid. Inexplain ni Pedro kung anong kapangyarihan ang ginawa ng Panginoon sa kanyang puso upang mahanda siya sa isang pagsaksi. Narito naman si Cornelius. Kanyang ipinaliwanag kay Pedro kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang puso upang maging handa siya sa pagtanggap ng mabuting balita o di kaya ng Ebanghelyo. Listen, church, brothers and sisters, when God moves us to witness, He prepares our hearers to receive the message. Kapag tayo ay kinilos ng Panginoon para tumugon sa panawagan ng pagsaksi, kikilusin ng Panginoon ang puso ng mga taong makikinig sa atin upang tumanggap ng pabalita ng langit. Purihin ang Panginoon. Hindi lamang inihanda ng Panginoon si Pedro sa malawak na paglilingkod o pagsaksi, hindi lamang binigyan si Pedro ng rason para maintindihan niya ang paglawak ng kanyang pagsaksi. Ang Diyos nagbigay din kay Pedro ng resulta mula sa kanyang malawak na pagsaksi. Sa talatang 34 hanggang 38, mga kapatid, ng aklat ng Gawa Kapitulo 10, inihayag, iprinesent ni Pedro ang Ebanghelyo kay Cornelius. Kanyang inexplain ang mga basics ng kaligtasan na ang daan patungo sa langit ay ang ating Panginoon. Siya lang ang makapaglilinis. Ipinaliwanag ni Pedro, mga kapatid, ang sakripisyo, paghihirap, pagsakit ng Panginoon hanggang sa siya ay namatay doon sa krus. Inexplain din niya na after 3 days, muling nabuhay ang ating Panginoon. Ginamit din ni Pedro, mga kapatid, ang mga sulat ng mga propeta at ang pangako sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi lingid sa ating kaalaman. Sa talatang 44 hanggang 48, binabanggit po dyan na si Cornelius kasama ang kanyang mahal sa buhay, ang kanyang mga kawal, ang kanyang mga kaibigan, they were all converted. Hallelujah to the name of God. Kagalakan ang nasa puso ni Pedro. Kagalakan ang nasa puso ni Cornelius at ng mga taong tumanggap sa Panginoon bilang personal nilang tagapagligtas sapagkat nakita nila
ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng kanyang saksi. Kagalakan, mga kapatid, ang susunod sa atin kung tayo ay tutugon sa panawagan para sa isang matapat na pagsaksi. Ang buong mundo ay bukas na, lalong-lalo na sa panahon ngayon, mga minamahal kong mga kapatid. Ang tao, wala nang ibang nilalapitan ngayon kundi ang Panginoon. Na dati-rati, pag sinabi natin ang Panginoon, ang kanyang kabutihan sa Panginoon na sa tao, binabaliwala ng tao. Subalit ngayon, kahit hindi tayo lumapit, kinakausap na sila ng Panginoon. Dangan nga lang, kailangan nating iabot ang ating kamay. Kailangan natin tumugon sa panawagan ng Panginoon na humayo upang ating makita at masumpungan ang mga lalaki at babae na ito na inihanda ng Panginoon para lamang tumanggap. Saan? Sa pabalita ng kaligtasan. Ang sabi nga po ng aklat ng mga awit, 126, talatang 6, those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them. Kaibigan, mga minamahal kong kapatid, ito ang resulta. Ito ang bunga ng isang pusong mapagtugon sa panawagan ng Panginoon. Ito ang isang bunga at kagalakan sa isang pusong sumasaksi. Sinasabi ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon, ang kanyang pagliligtas sa mga tao na makita natin ang bawat isa, bata o matanda, na tumatanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Kaibigan, ang kagalakang ito ang nais ipadama ng Panginoon sa buong iglesia. Ang kagalakang ito sa puso ng bawat mananampalataya ang nais iparanas ng Panginoon. Opo, ikaw, at ako bilang mga mananampalataya. Kaibigan, ito ang mga karanasan na pinapagpala ng Panginoon. Ito ang mga karanasan na inihanda ng Panginoon upang sa kanyang pagdating, kanilang manahin ang buhay na walang hanggan at ang langit na bayan. Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Salamat sapagkat inyong ipinakilala na ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan, ay para sa lahat ng tao. Panginoon, kung papaano po ninyo pinalawak ang teritoryo, ang influensya, ang pagsaksi ni Pedro, ganon din po, Panginoon, ang inyong gawin sa bawat isa. Panginoon, salamat po. Ang ehemplo ni Pedro, ang siya nawang maging karanasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Karanasan na handang tumugon sa inyong panawagan. Karanasan upang humayo at dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao, lalong-lalo na sa ngayon, na nagsasaliksik at naghahanap ng katotohanan. Dalhin po ninyo ang inyong iglesia. Dalhin po ninyo ang bawat isa sa amin, bata o matanda, sa mga taong ito, at aming iabot ang aming kamay sa kanila. Dala ang mabuting balita ng kaligtasan. Upang sila rin naman, Panginoon, ay maakay sa pagtanggap sa inyo, upang ang pamana ng langit, ang buhay na walang hanggan, na siyang inyong inilaan, ay hindi lamang para sa inyong mga anak, kundi para sa kanila rin na tumanggap sa inyo, na buhay na may katapatan at kabanalan, araw-araw. Ihanda po ninyo kami sa inyong ikalawang pagdating. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus.